Day mga katropa, isang mapagpalang araw sa inyo. Ayan, eto si Kabady mo ko. Ayan, naka 12 days na tayo. Halos mag-iisang linggo. Magdadalawang linggo na pala mga katropa. So day 12. Ayan. So survive na tayo mga katropa. Pero magandang pakinggan na lumalaki na yung mga alaga nating baboy at syempre lumalaki na rin yung gastos natin mga katropa. So pag-usapan natin and magkwentuhan tayo mga katropa ngayong araw na to. Ayan. So ibig sabihin day 12 plus 35 days is equals to 47 days since birth. Ito mga alaga nating baboy. So yung project program natin mga katropa is 120 days na pagpapatining o 18 weeks program natin mga katropa. Okay guys, malaki na talaga yung baboy at ito nga yung mga aso. Gusto akong yakapin ng mga aso kaya lang tatlong beses na tayo nakakagat mga katropa. Kaya off limits muna sila. Ayan. So mga katropa, ito na, malalaki na talaga yung baboy. Hindi na natin may pagkakaila. Ayan mga katropa. So day 12 ngayon sa negosyo na pagbababoyan mga katropa. So ayan, tuyong-tuyo na rin talaga yung tubig sa balon. Ayan mga katropa. So sa ibang lugar, sa ibang bayan, umuulan kapag umaga at minsan naman sa hapon. Pero dito sa aming bayan, kung saan nandito yung ating munting backyard baboyan, halos hindi umuulan mga katropa. So kaya waiting tayo na umulan para at least magkaroon naman ng panibagong tubig yung balon na ginagamit natin mga katropa. So update lang natin mga katropa. Ayan, nagtanim tayo nga pala ng sili dito. Ito yung sili na hinahalo sa mga siligang mga katropa. So nagwisik tayo kasi nagbilad tayo ng pananim na sili galing sa nabili natin nga na sili dahil na hindi natin nakain ito sa hindi natin nagamit at nilagay lang nga natin sa rep at ayun na tubig-tubig kaya pinabilad na lang natin mga katropa. At ito na nga yung ibang sobra is nilagay na natin dito at ito na nga nakikita natin may tumutubo na mga katropa. Yung aso na gustong kong maglambing sa akin every time na dumarating ako mga katropa, laging tumatahol at gustong makipaglaro. Kaya lang mga katropa, 3 beses na tayong nakakagat kaya muna. So every time kasi na pumupunta ako dito nagdadala ako ng pagkain kaya gustong maglambing nitong aso mga katropa. At ito naman yung ibang mga manok na alaga dito mga katropa. Pagdating mga katropa sa pagkain is ito na yung decision making natin kung mag-i-stick pa rin tayo sa 500 grams per day o magsi 700 grams na tayo mga katropa. Kasi nga nakikita natin na kayang-kaya na talagang lamunin na itong mga piglets yung pagkain. Pero ang naman natin mga katropa is since transition period na tayo from pre-starter going to starter, mukhang alanganin, 'di ba mga katropa? So ang balak natin is saka na tayo pagdating ng starter upgrade o tataas ng sukat ng pagkain mga katropa. So far 500 grams muna pero mixing na tayo. Yung kahapon is 25% na starter and 75% na starter. 75% na pre-starter mga katropa. So importante din kasi mga katropa na yung transition. Kaya yun yung sinasabi natin para maiwasan yung pagtatayin ng mga piglets at maiwasan yung pagkabigla ng sikmura nila. And kasi kapag nagtayo yung mga piglets, yung isang linggo mong pinakain sa kanilang mga katropa, wash out yun lahat mga katropa dahil babagsak yung timbang ng baboy pag nagtayo sila mga katropa. And ang pinaka worst pa, baka mamaya mahirapan silang makarecover. So it's better, easier na mag-transition period tayo mga katropa. And then so far napakaganda naman ng resulta ng ginawa natin mga katropa. And nakita naman natin buo-buo yung mga dumi ng ating mga alagang baboy. So ibig sabihin lang nito mga katropa, etong naka-uniform pa ako. So nagtuturo kasi tayo mga katropa sa college. Ayan, DSBA. Ayan, program ng isang college institution. And nagtuturo tayo ng research. Ayan, kaya naman talaga yun. So ibig sabihin na ito mga katropa, ngayong araw na to is 15-15 naman, 15 na pre-starter and 15 na starter. And then tomorrow
is 75% na starter and then 25% na lang na pre-starter. And then the next day, yun naman, full implementation na tayo mga katropa ng ating pakain na starter na tayo mga katropa. So ganun yung program natin. Pero paano yun? 5 kilo yung binili natin mga katropa, di ba? So tingnan natin mga katropa kung anong mangyayari dyan. Kapag hindi, tuloy-tuloy muna tayo. Wala namang problema mga katropa hanggang sa maubos and saka tayo mag-starter. Pero yung 75 and 25 ratio na tayo mga katropa. 75 na pre-starter, starter and 25% na pre-starter. Ganun na po yung concept natin mga katropa. Yung magbababoy mga katropa, basta malakas kumain yung ating mga alagang baboy, super happy na tayo. So by the way mga katropa, ito nga pala yung alaga natin na kumakain ngayon ng Pigrulac. At ito na nga mga katropa, nasa transition period tayo. So, ito yung alaga natin na large white mga katropa and Pigrulac nga yung kinakain. So, happy tayo kasi malaki na yung pangangatawan na ito mga katropa and talagang super lusog na kung titingnan mo mga katropa. Ito naman yung alaga natin na landrace mga katropa and ang kinakain nito ay bimig and happy rin tayo kasi nakita natin yung development sa kanilang mga pangangatawan at talagang nakita natin mga katropa yung pagbabago, yung bigla nilang paglaki, talagang kitang kita mga katropa yun sa katawan ng mga alagang baboy. So super happy tayo kasi nakikita natin na yung paglaki nila at saka talagang yan, so kitang-kita natin yung magana silang kumain at talagang nararamdaman natin yung paglaki ng kanilang at paglobo ng kanilang mga katawan. Ito yung ikalawang araw ng transition period natin at yun nga unti-unting pagbabago ng pagkain sa kanila. So ginagawa natin ito para iwas stress sa mga alaga at hindi silang mga katropa magtai. Just in case lang na magtai yung mga alagang baboy, meron naman tayong naka-reserve na mga Apralite para anti-scouring yun mga katropa sa mga piglets na katulad nito. And meron din tayong nakaalalay ng mga vitamin B complex and meron din tayong mga Vitamin Pro na mga may anti-stress formula na rin mga katropa. So makakatulong ito para at least yung mga baboy natin kung sakalang magtae, madali silang makarecover mga katropa. And ngayong mga panahon nga mga katropa na kung saan pabago-bago yung klima, pabago-bago yung panahon, minsan biglang uulan, biglang aaraw, mas maganda na mayroon tayong mga extra na gamot na nakaantabay kahit nasabihin mong backyard hog raiser tayo mga katropa. Mga katropa, may nakasabit na Coca-Cola dito at ito yung ginagamit netong baboy na to para at least hindi ito ma-stress at iwas inip na rin mga katropa. So malaking tulong yan para at least magkaroon sila ng libangan dito sa munting baboyan. So yung mga baboy kasi very social animal sila mga katropa. Kaya nga pala natin mga katropa pinaghiwalay itong mga alaga nating baboy dahil nga pinapakain natin sila. Gusto natin malaman dito mismo sa ating baboyan yung epekto ng pagkain ng Pigrulac at kung gaano ba natin mapapalaki yung ating alagang baboy. So disclaimer lang mga katropa, hindi tayo binabayaran ng sino man o walang nag-i-sponsor sa atin mga katropa para gawin ito. Ginagawa lang natin ito sa ating baboyan para at least mas makita natin mga katropa kung ano ba yung epekto ng magandang pagkain sa mga alagang baboy, lalo na sa mga backyard hog raiser na katulad ko. So mga katropa, gusto ko kasing maranasan at saka maramdaman yung katulad ng mga ginagawa ng mga ibang hog raiser din. Gusto kong makita yung resulta na nakikita ko dun sa resulta sa mga baboyan nila kung saan gumagamit sila ng bimig, gumagamit sila ng Pigrulac, which is yun yung mga nangungunang feeds ngayon dito sa ating bansa. And bilang isang backyard hog raiser, malaki yung kasiyahan yung naidudulot na maranasan rin natin yung mga nakikita natin at napapanood sa mga katropa natin mga magbababoy dito sa Pilipinas. Recap lang tayo mga katropa, ibig sabihin so week 2 natin dahil day number 12 na tayo, week 2 na yung pagpapatiner natin sa mga alagang baboy, day 47 na sila since birth and week 12 naman simulan yung kinuha natin sila sa ibang baboyan. Well so far mga katropa, ang nagastos na natin is gumastos tayo sa unang araw ng 8,163, yun yung 4,000 sa bawat isang baboy, so ibig sabihin 8,000
Plus, bumili tayo ng Bitmin Pro, Ultralight at saka Multi-V. Kasama mga katropa, yung isang kilong feeds na 163 pesos. Kaya sa unang araw, 8,163 yung nagastos natin na panimulang puhunan. Then, after ilang araw mga katropa, bumili na tayo ng 5 kilong Pigrolap na 61.5 ang pre-starter. So, kaya 307.50. And 5 kilos na Bimig, 63.25 na pre-starter. Kaya 316.25. So, matotal, 623.25 yung ikalawang gastos natin mga katropa. And yung ikatlong gastos rin naman natin mga katropa, isama na rin natin dun sa ikalawang gastos natin mga katropa, yung pagbili natin ng isang Ultralight, isang Multi-B, isang Amoxil B, isang Para-B, at saka isang Doxycycline, isang Bulatigok, isang vitamin na Betracin Gold, isang Ultralight, at saka isang Latigo 1000. So suma total mga na umabot ng 179.25 para yun sa precautionary natin mga katropa na umabot nga ng 179.25, kaya yung lawang gastos natin mga katropa is umabot ng 803 pesos. And yung ikatlong gastos naman natin mga katropa is ito ng transition period ng pre-starter going to starter na bumili tayo ng 3 kilong Pigrolap na pre-starter, and then 2 kilo na starter, and 3 kilo na Bimig na pre-starter, and 2 kilo na Bimig na starter. So umabot sa matotal ng 546.60 mga katropa. So sa Pigrolap 269.5, and sa Bimig naman 277.10 mga katropa. Kasi ang per kilo ng pre-starter sa Bimig 63.25, and sa starter naman 43.75. Sa Pigrolak naman 61.50, and then 42.50 naman mga katropa sa starter natin. So matotal ang nagastos na natin is 8,163 plus 803 plus 546.60 mga katropa. So yun yung pinaka-latest na update dito sa negosyo ng pagbabayan mga katropa. Mga katropa, ilang minutes lang, talagang malapit na na maubos mga katropa. Ito yung large white natin mga katropa. And puntahan naman natin itong Bimig Landrace naman mga katropa. Ito, ayan, mukhang mas mabilis maubos na itong Bimig large Landrace natin mga katropa, yung kanyang pakain. Pero anyway, parehas naman nilang nauubos ang kanilang mga kinakain mga katropa. So happy lang tayo, at least nakikita natin na gumaganda na yung katawan ng mga alagang baboy. Guys, maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Kabady Mo YouTube channel mga katropa. Samahan niyo po ako sa araw-araw nating update dito sa 120 Days Fattening Challenge. Week 12 na po mga katropa. So hanggang week 18, samahan niyo ako araw-araw. Maraming salamat, paalam.